programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang Isa-isa nang lumalabas ang mga tinatagong sekreto ni Carlos at mismo si Harry na ang nagsabi kay Annalyn na may asawa si Carlos bago pa kay Lynette. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, gumawa ng paraan si Carlos upang mapatawad siya ni Lynette sa nagawa niyang kasalanan, kaya idinaan niya sa pagdadrama si Lynette. Sinuyo niya ito at nagmakaawa, naglumuhod na bigyan pa siya ng pagkakataon. Nangako siya na magbabago na siya at magiging mabuting asawa na siya para sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Annalyn ang naging desisyon ng nanay Lynette niya na agad niyang pinatawad si Carlos. Ipinaliwanag naman ni Lynette kay Annalyn kung bakit niya nagawang patawarin si Carlos dahil paraan lang niya ito dahil may mga gusto pa siyang malaman kay Carlos. Alam ni Lynette na marami pang tinatago sa kanya si Carlos at aalamin niya ang lahat. Nagkunwari lang si Lynette para paniwalain si Carlos na okay na sila. Pinuntahan naman ni Harry si Annalyn sa East Ridge para tanungin kung nasaan ang daddy Carlos niya dahil hindi niya ito makontak. Nasabi ni Annalyn kay Harry na nag-away ang nanay niya at si Doc Carlos, kaya nasa bahay sila ngayon. Maya-maya nasabi ni Harry kay Annalyn na sana nga si Tita Lynette na lang ang forever love ng dad niya dahil ayaw niya nang makisama sa magiging asawa pa ni Carlos. Nagtaka si Annalyn sa sinabi ni Harry na itanong ni Annalyn na hindi lang ba yung nanay mo ang nakasama ni Doc Carlos. Naikwento ni Harry kay Annalyn na pagkatapos namatay ng mami niya ay nagkaroon pa ng isang asawa si Carlos. Hindi sila nagtagal noon kaya hindi niya nakilala dahil bata pa siya at hindi niya na ito matandaan. Gulat na gulat si Annalyn sa natuklasan niya dahil hindi na ikwento ni Carlos sa nanay Lynette niya ang tungkol dito. Kaya naging palaisipan ito kay Annalyn at tiyak wala ding alam ang nanay niya. Kinabukasan sa bahay ni Lynette, binisita siya ni Josa dahil nabalitaan niya ang nangyari sa kanila ni Carlos at pinag-iingat niya si Lynette at baka tuluyan na siyang saktan ni Carlos. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating si Carlos na may daladalang bulaklak para kay Lynette. Humingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niya at sinabi niya na mahal siya nito at nangakong hinding-hindi na siya magsisinungaling kahit kailan. Maya-maya ay biglang may tumawag kay Carlos kaya nagpaalam muna siya na sasagutin niya lang ang tawag at baka kamag-anak niya na nasa US dahil international call. Pag-alis ni Carlos, agad napansin ni Josa si Lynette kung bakit walang ningning ang mga mata niya. Pero nung si Robert ang nagbigay sa kanya ng mga bulaklak, ay halatang masaya at may kasama pang tumbling. Sinaway ni Lynette si Josa at sinabi na kasal na sila ni Carlos. Nasabi naman ni Josa na baka sakal imbes na kasal. Siguro may mas malalim lang na dahilan kung papaano makakalaya si Lynette sa kasal na sinasabi niya. Samantala sa labas, sinagot ni Carlos ang tawag at nagpakilala ang nasa kabilang linya at sinabi nito na siya si Irene Benitez, ang asawa ni Carlos. Ikinagulat ni Carlos ang sinabi ng babae. Ipinagtaka niya ito at halatang kinabahan. Itinanggi niya na siya si Carlos at baka nagkamali lang siya ng tinatawagan at sabay ibinaba ni Carlos ang tawag. Ikinagalit ni Irene Benitez nang pagbabaan siya ng telepono ni Carlos at itanggi niya na hindi siya nito kilala. Kaya nakapagdesisyon siya na uuwi siya ng Pilipinas para harapin si Carlos. Samantala sa kulungan, hindi naging maganda ang ibinalita ng abogado ni Moira sa kanya dahil hindi sila pinayagan ng korte na makapagpiyansa, kaya ikinagalit ito ni Moira at napagsalitaan niya ng hindi maganda ang abogado niya. Kaya sinabihan niya si Moira na ayusin mo ang pananalita mo. Wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay ng court hearing. Mas lalong nawala ng pag-asa si Moira dahil mas lalo siyang magtatagal sa loob. Kaya sinabihan siya ng abogado niya na maglaylo muna siya at huwag siyang gagawa ng kahit ano na makakasira sa record niya. Kailangan mong magpakabait at matutong makisama sa loob. Saka siya inabutan ng pera para gamitin niya sa mga taong pwedeng makatulong sa kanya.
Sa East Ridge, pinuntahan ni Robert si Carlos para kausapin dahil nalaman ni Robert ang pagpunta ni Carlos sa kulungan para dalawin si Moira. Gusto niyang itanong kay Carlos kung ano ang ginagawa niya doon at ano ang sadya niya kay Moira. Sabi ni Carlos na busy ako. Sumagot naman si Robert na busy ka pero may oras ka para dalawin si Moira. Alam ni Carlos ang itinatanong ni Robert dahil nasabi na sa kanya ni Zoe na may nakakita sa kanya sa pagdalaw niya kay Moira. Sabi ni Carlos na oo. Pinuntahan ko si Moira para sabihin ko sa kanya na mabubulok siya sa kulungan dahil sa ginawa niyang panluloob sa bahay namin na muntik nang ikimatay ng asawa at anak ko. Masama bang puntahan ko si Moira? Hindi lang naman kayo ang nabiktima ni Moira, kami din. Sinisigurado ko lang sa kanya na hindi siya makakalabas ng kulungan dahil sa ginawa niya sa pamilya ko. Humingi naman ng paumanhin si Robert kay Carlos dahil napag-isipan nila ito ng hindi maganda. Naitanong din ni Robert na kung kilala niya ang abogado ni Moira dahil nagkasabay sila na pumunta at bumisita kay Moira. Sabi ni Carlos na hindi ko kilala ang abogado niya at siguro nagkataon lang na nagkasabay kami. Kaya hindi na nagtanong pa si Robert kay Carlos. Samantala, dinalaw naman ni Annalyn ang nanay Lynette niya dahil may gusto siyang itanong dito tungkol sa sinabi ni Harry sa kanya at kung may alam siya sa nakaraan ng mga girlfriend Doc Carlos. Habang nasa kusina sila at naghahanda si Lynette, naitanong ni Annalyn kay Lynette kung alam niyang nagkaroon ng girlfriend si Doc Carlos bago naging sila. Sabi naman ni Lynette na ang nanay ni Harry. Sabi ni Annalyn na hindi po dahil nung namatay yung asawa niya, nagkaroon pa siya ng girlfriend na nakasama nila Harry. Ikinagulat ni Lynette ang sinabi ni Annalyn. Sabi ni Lynette na walang nabanggit sa akin si Carlos tungkol sa naging girlfriend niya pagkatapos ng nanay ni Harry dahil yun lang naman ang alam ko na sinabi niya sa akin. Kaya nga ako pinakasalan siya dahil buong akala ko ay patay na yung asawa niya. Akala ko ay magiging okay na ako kapag pinakasalan ko si Carlos pero bakit ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. Naiiyak si Lynette na iisip niya na tama nga ang sinabi sa kanya ni Diyosa na natrap na siya kay Carlos. Nag-aalala naman si Annalyn para sa nanay Lynette niya. Sabi ni Lynette na huwag ka mag-alala anak. Kaya ko to, tulad ng sinabi ko sa iyo, may mga dapat pa akong malaman kay Carlos at eto na ang simula dahil isa-isa na natutuklasan ang mga tinatago niya sa akin. Samantala, sa kulungan nagsimula ng makipagkaibigan si Moira sa mga kasamahan niya at nagtanong si Moira kay Mildred kung may iba pang grupo dito sa loob pwera kay Madam Lotus. Sabi ni Mildred na oo, madaming grupo dito at kailangan mong pakisamahan at sumunod sa kanila. Napaisip si Moira, pera lang ang katapat ng mga ito. Sabi ni Moira kay Mildred, pwede mo ba akong tulungan? May problema kasi ako eh. Hindi pa ako makakalabas dito dahil hindi ako pinayagan makapagpiyansa. Kailangan ko talagang makalabas dito. Sabi ni Mildred na ano ba ang gusto mong gawin? Dahil dito sa loob may mga Diyos, may mga tagasunod, may mga nagpaparusa pero lahat pwede mong mapagawa. Pwede mo ba akong samahan yung pwedeng makatulong sa akin? Kaya agad naman sinamahan ni Mildred si Moira at itinuro niya si Ninang ang taong pwedeng makatulong sa kanya. Sinabihan ni Mildred si Ninang na may gustong kumausap sa kanya. Itinuro niya si Moira. Sabi ni Ninang, bakit? Anong kailangan mo? Medyo natatakot si Moira kay Ninang dahil isa itong tomboy. Lumapit si Moira at sinabing, kailangan ko po ang tulong niyo. Gagawin ko kahit ano, makalabas lang agad ako dito. Tumayo si Ninang at sabay hinaplos niya ang balikat ni Moira saka sinabi sa kanya ang tanong, kaya mo kayang gawin kapalit ng tulong ko? Ikinagulat ni Moira ang sinabi ni Ninang dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapalit ng tulong nito. Ano ang ipapagawa ni Ninang kay Moira kapalit ng tulong niya? Magkakaharap na ba si Lynette ang dating asawa ni Carlos? Maitatago pa ba ni Carlos ang katotohanan kay Lynette na may dati siyang asawa? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.